Binigyan po ako ng tungkulin na talakayin sa inyo ang kalagayang pambansa o yung tinatawag na national situation. Gusto nyo bang magkaroon tayo ng pag-aaral? Mag-aral tayo kasi importanteng malaman natin ang problema ng ating bayan para malaman natin ano ang solusyon. May kasabihan, kung alam mo ang problema o ugat ng problema, halos alam mo na rin kung ano ang solusyon. Kung kayo po ang tatanungin, ano ang pangunahing problema ng ating test? Ang pangunahing problema po ay kahirapan. Sang-ayon po ba kayo sa akin? Kahirapan. Ayon po sa statistika, 70% ng mamamayang Pilipino ay mga mahihirap. Ibig sabihin, hindi sapat ang kinikita nila para matustusan ang mga pang-araw-araw na pangangailangan sa buhay. Sige nga, talungin ko kayo, magkano ang minimum wage? 425. Dadagdagan na ba? Dadagdagan doon ng 30 pesos? 155. Yun ang minimum wage. Ang tanong, kasya ba to para sa pangangailangan? Hindi. Bakit? Ayon din sa statistika ng gobyerno, ang kailangan ng pamilyang Pilipino para mabuhay ng maayos ay 1,000 piso, 1,005 pesos, para matustusan ang pangangailangan sa 4 na batayang pangangailangan. Food, pagkain, clothing, damit, shelter, paninirahan kasama ng tubig at kuryente, at education. Di ba? Pagpapaaral sa anak, yun yung 1,000 piso, kulang na kulang ang sweldo. Kaya maraming mga Pilipino na uobligang manirahan sa maging tinatawag na maging importers kasi yung kanilang sweldo pang pagkain lang. No? At sisisihin pa sila ng gobyerno, samantalang hindi rin bibigay ang gobyerno ng sapat na sweldo kahit nagtatrabaho. O ngayon, saan nag-uugat itong kahirapan ito? Nag-uugat ito sa 4 na kawalan. Ang una po ay kawalan ng lupa. Ang pangalawa, kawalan ng industriya o mapapasukang trabaho. Pangatlo, kawalan ng sapat na serbisyo ng gobyerno. At pang-apat, kawalan ng demokrasya. At yun po yung tatalakayin ko. Kawalan ng lupa sa probinsya at kahit dito sa syudad. Ang lawak-lawak ng Pilipinas, pero maraming walang lupa. Yung mga magsasaka po, sila nagbubungkal ng lupa. 70% po sa kanila, wala o kulang ang lupa. Kapag ang magsasaka walang lupa o kulang ang lupa, napipilitan silang makisaka sa mga asendero tulad ni Presidente Aquino, no? Yung Hacienda Luisita. Nakikisaka sila sa mga Panginoong may lupa. Ang gagawin ng Panginoong may lupa, sila ay pagsasamantalahan, hihingan ng mataas na upa sa lupa, mataas na interest sa pautang, hanggang aalipinin pati yung kanilang mga anak. Kaya ang takbo po ng buhay natin, matindi ang pagdaraho sa probinsya. Kaya paano po ang daloy ng tao? Saan dumadami? Saan pupunta ang tao? Dahil wala nang naghihirap, nagdaraw sa probinsya, ang mga tao pumupunta sa syudad. Alamin niyo yung mga magulang ninyo o yung mga ninuno ninyo, galing sila ng probinsya, pumunta rito sa Quezon City. Bakit? Naghahanap ng trabaho. Kaya lang pagdating mo sa syudad, wala namang industriya. Merong kawalan ng industriya. Dapat yung kawalan sa lupa, malulutas yun kung magkakaroon ng reforma sa lupa, maipamahagi ang lupa. At dapat yung mga nasa probinsya na walang trabaho, may maibigay na trabaho kung may industriya. Pag sinabi po natin industriya, ito po yung mga pabrika, ito yung mga pagawaan na gumagawa ng mga bagay na kinukonsumo natin. Tulad ng damit, mga ilaw, kuryente, pati na yung mga sasakyan, cellphone, radyo, telebisyon. Pero ito po ang masakit, mga kababayan ko. Yung mga hilaw na material, magmula sa bata, pila, tanso, galing sa Pilipinas, ang yaman po natin sa yaman mineral, ang yaman-yaman natin. Pero po, ang ginagawa lang, binili na
product na. Paano ma-asenso ang Pilipinas kung hindi tayo mai-industrialisa? Anong ibig pong sabihin nun? Ang patakaran kasi ng gobyerno ganito, sa halip na magtayo ng mga industriya, suportahan ng mga Pilipino na magtayo ng mga pabrika na gagawa ng mga bagay na kailangan natin. Ang magkaroon na lang ng importation. I-import na lang yung i-import na lang yung television. Hello. Paano ma-asenso ang Pilipinas kung lahat ay i-import natin? Kaya ba natin gumawa ng radyo? Kaya ba natin gumawa ng telebisyon? Kaya ng Pilipino? Ang problema mali ang patakaran ng gobyerno. Palagi ginagawa tayong palaasa sa dayuhang namumuhunan at ginagawa tayong palaasa sa mga imported na produkto. Ang masakit po nito, bumagsak tuloy yung ating agrikultura at industriya. Alam niyo bang dati-rate, kalahati ng ating ekonomiya ay agrikultura. Pero dahil bumagsak ang maraming mga imported na produkto rito, mapabawang sibuyas, kamatis, no? Ay ini-import na. Sino ang mamamatay? Yung mga magsasaka. At kahit dito sa lungsod, walang interes yung mga dayuhan ng negosyo magtayo ng pabrika kasi yung US, Japan, China, gumagawa na sila ng produkto, ibebentahan na lang tayo. Kaya ang nangyayari, walang maibigay na trabaho sa mga Pilipino at ang nagiging patakaran ng gobyerno sa halip na magtayo ng industriya para magbigay ng trabaho, sige, lumabas na lang kayo ng bansa, maghanap kayo noon ng trabaho. Kaya gusto ng makabayan na itigil na ng gobyerno ang pagsunod sa dikta ng dayuhan na mag-import na lang, na mag-import. At ang gusto natin, tayo ang mag-produce ng kailangan ng mga Pilipino magmula sa pako hanggang doon sa mga appliances, hanggang doon sa mga gamit pangmakina para umasenso po ang Pilipinas. May patungkol problema. Yung kawalan ng sapat na serbisyo, alam nyo ba, yung ating budget, ang tawag namin dyan, ang priority, hindi yung palakihin ng budget sa edukasyon, sa kalusugan, paninirahan. Sa katunayan po, binabawasan na yung budget dyan. At ang malupit, last week po, ipinasa sa Kongreso, ipa-privatize na po ang mga government hospitals, 26, kasama na yung Jose Reyes, kasama ang San Lazaro. Anong ibig sabihin nun? Gagawin ng negosyo sa halip na serbisyo ang mga ospital. Ibig sabihin nun, ikaw mahirap, hindi ka na makakaasa ng libreng gamot, libreng pakonsulta sa mga ospital. At dapat po natin labanan yan. Kasi ang dapat pa nga, palawakin ng gobyerno ang serbisyo sa kalusugan, palawakin ang mga pampublikong ospital at mga health center para matugunan yung ating mga pangangailangan sa gamot, pati na sa paggagamot. Hindi po ba? Yung serbisyo din sa edukasyon, ang daming kulang. Kulang sa classroom, kulang sa libro, kulang sa lahat. Pero tingnan niyo po ang budget ng gobyerno. Ang inuuna po ay yung 3 D. Debt service. Pagbabayad ng utang sa dayuhan, maabot na po halos kalahati po ng budget natin lalabas ng bansa, pambayad lang ng utang. Mano pa naman yung sa 1.4 sa budget na 1.4 trillion, kalahati rin pambayad utang, 700 billion. Ay, di ba pwedeng sabihin ng gobyerno dun sa mga mayayaman pa po? Ma'am, sir, dahil naghihirap ang mga Pilipino, pwede ba itong 700 billion? Sa halip na ibayad namin sa inyo, hindi muna namin ibabayad. Ipatatayo muna namin ng mga pabrika, ng mga eskwelahan, ng mga ospital, para lang sa gayon, makalinya ang mga Pilipino, para ang Pilipinas maging para sa Pilipino. At hindi na lang tayo nahihirapan at tinatawag pa nga ang marami sa atin na squatter sa sariling bayan. Malupit po ang nangyayari ngayon. Yung mga lupa natin, inakamkam ng mga dayuhang nagmimina, yung mga kasapot nilang Pilipino. At kahit dito, sa marami dito sa Quezon City, tinatawag na informal settlers. Naninindigan ng makabayan, dapat walang squatter ng Pilipino at dapat bawat Pilipino may lupa at paninirahan, masasabi nilang kanila. Kaya, andyan yung kawalan ng sapat na serbisyo, kaya kulang ka na sa trabaho, wala ka ng trabaho, kung may trabaho ba, kulang ang sweldo, hindi
hindi pa sapat ang serbisyo. At pagkatapos, itataas pa ang